Lumabas sa pinakahuling survey ng SWS na malaki-laki ang naibawas sa bilang ng mga pamilyang dumaranas ng gutom kumpara noong mga nakaraang buwan. Ramdam din ng marami nating kababayan ang ginahawang dala ng pagbaba ng presyo ng pagkain. Yan ang ulat ni Gab Villegas. Mas kaunti na ang mga pamilyang Pilipino na nakakaranas ng gutom nitong second quarter ng 2025. Ayon yan sa pinakabagong survey ng Social Weather Stations o SWS. Mula Abril hanggang Hunyo, bumaba sa 16.1% o 4.6 milyon na mga pamilya ang nagsasabing nagutom sila kahit isang beses sa nakaraang 3 buwan. Mas mababa ito kaysa sa 20% noong Abril at halos 27% noong Marso. 12.8% ang nakaranas ng moderate hunger at 3.3% ang nakaranas ng severe hunger. Pinakamalaking ginhawa ang nakita sa Mindanao kung saan mula 26.3% bumagsak ang hunger rate sa 9.7%. Sa kabuuan ng Luzon, bahagya rin bumaba habang kaunti naman tumaas sa Metro Manila at Visayas. Bukod dito, kapansin-pansin na bumaba ang gutom hindi lang sa mga self-rated poor families kundi pati na rin sa mga non-poor. Ang average para sa taong 2025 ay nasa 19.9%, mas mababa kumpara sa 2024 at mas mababa rin sa kasagsagan ng pandemya noong 2020. Pero ano nga ba ang ibig sabihin nito sa araw-araw na buhay ng ating mga kababayan? Si Ana, isang janitor, ramdam ang tulong ng mas abot kayang bigas sa kanilang hapagkainan. 6 sila sa bahay at dati, mahirap pagkasyahin ang minimum wage na sweldo lalo nang pa-extra-extra lang rin ang trabaho ng kanyang mga anak. Dahil sa programang Benteng Bigas meron na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., mas nakakakain sila ng maayos. Mas mababa po. Kaysa naman po yung 45 pesos sa 1 kilo. Mas okay na po yung 20 pesos po sa 1 kilo. Laking ginhawa rin ang pagbaba ng presyo ng mga bilihin. Mas maigig nga po kung mababa ang bilihin. Yung po ang kakayanin ng mga mahihirap. Paano po kasi kung tataas po ang bilihin, paano naman po kami mahihirap? Ganito rin ang kwento ni Jomax, isang construction worker na nagsabing malaking ginhawa ang mas murang bigas para sa kanilang grupo. Lalong mahirap po noon talagang ngayon po kung nung may 20 na. Nakakabili naman po kami, medyo nakatulong din ng malaking bagay rin yung tulong doon. Si Hazel naman na 13 taon ng mangangalakal, hindi na nangungutang sa tindahan ngayon para lang makakain sa isang araw. Noon po, pagkapos kami sa pera, nangungutang po kami sa tindahan. Yun po, sa gawa ng hirap ng buhay. Pero sa ngayon po, hindi na po kasi gawa na may trabaho na po. Ayon sa SWS, ito na ang pinakamababang average mula pa noong kasagsagan ng pandemya, patunay na unti-unting bumubuti ang sitwasyon sa bansa. Sa ngalan ni Dennis Osorio, Gab Humilde Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.